Kumusta mga brad? Unang bahagi pa lamang ng 2024, ang dami na pong nagsilabasang bagong motor. Isang patunay na malakas talaga ang demand ng mga motorsiklo. May mga bagong labas na adventure scooter, may mga bagong labas na maxi scooter, at may ilalabas na bagong underbone. Kaya yung mga tao, marami talagang pagpipilian. Kumbaga kahit anong motor yung gugustuhin nila, makukuha nila. Pero kung wala kang pera, manahimik kang linti ka. Tingnan mo ko. Tahimik lang din ako. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo subscribe. So yun na nga, unang bahagi pa lang or unang buwan pa lamang ng 2024, ang dami na pong nagsilabasang bagong motor. At halos nga po lahat ng mga bagong labas na motor, panalo talaga. Solid yung look, ang lulupit na mga features, kaso nakakainit ng ulo yung mga presyo. Alam nyo na yung sinasabi ko. At ngayon nga po, isa na naman panibagong motor ang bumida sa kategory ng sports bike. Itong brand nga din po na ito, hindi rin talaga basta-basta. Siguro nga may mangilan-ilan pa rin mga tao ang hindi alam kung ano nga ba yung brand na ito. Or saan nga ba nanggaling yung brand na ito? Yung iba pa naman, pag hindi kasali sa The Big Four, ang tawag doon, made in China. O mga brad, hindi siya kasali sa The Big Four, pero hindi naman po siya made in China. At ang motor nga po na tinutukoy ko walang iba kundi ang Triumph Daytona 660. Unang sulyap mo pa lang sa kanya, mamamangha ka na talaga. Napaka-pogi talaga niya. Siguro nga yung headlight niya may pagkakahawig doon sa luma na R1, pero may sarili naman po siyang identity. Yung mga old model kasi nito, halos ganun din yung itsura. Kaya hindi mo talaga masabi na gaya-gaya siya. Hindi katulad sa iba. Oh, wala akong binanggit ha. Katulad nga doon sa nauna kong sinabi, ang motor na ito ay hindi lang po basta looks lang. O given na nagwapo talaga yung itsura niya. Pero ang mas nakaka-excite dito kung ano yung kayang ibuga niya. Or kung may ibubuga ba talaga siya. Papalag ba siya doon sa iba? Kaya ba niyang tapatan yung isa? Kaya ba niyang ibigay yung expectation ng mga tao? Mapapabilib ba niya yung mga walang pambili? Yun ang aalamin natin sa kanya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Triumph Daytona 660 na mayroong 660 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke 3-cylinder. Dual overhead cam with 12 valves. Naka-electronic fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 12.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 95 horsepower, 11,250 RPM, 69 Nm of torque at 8,250 RPM. Dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Bibilis lang naman yan pag lumapag na sa Pinas. Pinoy lang malakas. Ang kanyang tangke ay kaya magarga ng 14 liters fuel tank capacity na kumukonsumo na po ng 21 kilometers per liter. So para nga po sa isang 660cc na sports bike, matipid na rin yun. Ang sukat na niyang gulong 120/70/17 sa harap at 180/55/70 naman sa likuran. Syempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-dual disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, meron po itong ABS. Naka-dual channel ABS. At paulit-ulit ko din pong sasabihin na kahit naka-triple ABS ka pa, kung siraulo ka naman sa kalsada, malapit ka pa din sa disgrasya. Ang kanyang seat height ay may taas sa 810mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 201 kg. Kaya hindi po biro ang motor na ito. Mabigat po talaga siya. Mabigat na yung itlog mo, mabigat pa yung motor mo, lugi. Mapunta naman po tayo sa baba niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At katulad nga po na sinabi ko kanina, yung headlight niya may pagkakawig doon sa luma na R1. Pero okay lang naman kasi bagay na bagay naman sa kanya. Ang kanyang gauge panel, ganyan po yung itsura na naka TFT display nga po. Kung titignan mo siya, parang simple lang siya. Pero ang totoo, simple lang talaga siya. At kitang-kita nyo din naman, hindi po siya naka-keyless. Di susi pa din po siya. Pero meron po siyang smartphone connect na para nga po sa iba, wala naman daw talagang connect. Wala lang daw, para pang dagdag presyo. Power off! Syempre yung pang malakasang feature nga po sa motor na ito, yung kanyang TCS or yung traction control system. Na just in case nga po dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang.
pero ito malupit. Kasi kung gusto mo naman sumemplang, pwede naman. Yung TCS kasi niya, optional. Pwede mo siyang i-on at pwede mo din siyang i-off. Kaya kung ready ka na magkatusino, alam mo na kung anong gagawin mo. O nga pala, ang brand na ito ay nanggaling sa UK. Isa po itong British motorcycle. O motorcycle sa amin yan. Kaya kung quality at tibay lang ang pag-uusapan, quality at matibay din talaga to. Okay. Pero ito, mas quality talaga to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng Showa USD fork or upside down fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng Showa din na monoshock. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil palagi kayong bitin, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Wala po siyang ganun. Wala po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay hindi pala recommended. Pero kung sakaling trip mo talaga, pwede naman. Lalo pa at marami kang pera, pwede talaga. So bali nga po, ito ay available sa tatlong kulay. Ito nga po yung Snowdonia White, Satin Granite, at Carnival Red. At itong Triumph Daytona 660 nga po ay nagkahalaga ng $9,320 na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 523,000 pesos. Ayaw kong sabihing mahal, ayaw ko rin sabihing mura. Kasi ikaw lang naman makakapagsabi sa sarili mo kung worth it ba ang motor na ito para sa'yo. Tama mali. At hindi porket pwede sa kanya, pwede rin sa'yo. Alalahanin mo, lahat tayo magkakaiba. At dahil nga po sports bike ang motor na ito, magkakaroon ka talaga ng osteoporosis dito. Yun ay kung hindi ka sanay. Pero kung sanay ka na magtiis pogi, okay lang naman. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Keep bye.